Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Ipinauubaya ng Armed Forces of the Philippines sa Department of Migrant Workers at Department of Foreign Affairs ang investigasyon hinggil sa isa na namang Pinoy na umunoy na-recruit ng Russia para lumaban sa gyera sa Ukraine. Sa ngayon ay prisoner of war ang nasabing Pilipino mula Pangasinan na noong 2024 pa umano naalok ng trabaho sa Russia bago siya nahuli sa Ukraine noong nakaraang taon. Nakikipagtulungan naman ang AFP sa mga ahensya ng gobyerno patungkol sa naturang ulat at nais din ng matiyak ang kaligtasan ng ating mga kababayang nasa abroad. At nagpaalala din ng AFP na maging maingat sa mga trabahong iniaalok sa ibang bansa. Initially that we gathered the information is he was recruited not to serve in the military but for a certain job, and with that we have to really look into and take into consideration how he landed to be in the conflict area. Isasagawa ng Metropolitan Manila Development Authority at Department of Public Works and Highways ang Oplan Kontra Baha Summit bukas. Sa programang Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni MMDA General Manager Nicolas Torre III na makikibahagi sa summit ang iba't ibang stakeholders kabilang ang pribadong sektor. Inaasahang tatalakayin sa summit ang mahalagang isyu at mga posibleng hakbang upang maiwasan ang pagtatapon at pagkakalat ng basura, lalo na sa mga daluyan ng tubig. Inaasahan din na magbibigay ng metrics sa mga miyembro ng academe upang ma-monitor ang pagpapatupad ng mga programa kontra baha. Samantala, umabot na sa mahigit 76% ng mga drainage sa Metro Manila ang naisailalim sa declogging operations batay sa datos ng DPWH National Capital Region. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Davao mula kay Jay Lagang. Mayong adlaw, gisugdan na sa lokal nga kagamhanan sa Tagum City, Davao del Norte ang paggamit og fertilizer drone spray alang sa panguma sa syudad. Kiniubos sa Farm Modernization Program sa Tagum City LGU nga naninguhang mapahingusgan ang agricultural sector pinaagi sa modernisasyon. Subay niini ana sa 2.9 ka hektarya sa luna ang naserbisyohan sa mga mag-uuma nga miyembro sa Mangga Pagsabangan Rice Vegetable Farmers Association kon Maparivfa. Ang mong proyekto gipangunahan sa Tagum City Agriculture Office aron nga masiguro nga luwas og epektibo ang mong modernong serbisyo alang sa mga mag-uuma sa maong syudad. Gisugdan na sa municipal government sa Mawab Davao de Oro ang pagtulol og 1,000 pesos nga cash gift sa mga rehistradong senior citizen subay sa kasaulugan sa ilang birthday. Sumala sa Mawab LGU ang mong programa kabahin sa mas gipalapad nga social protection alang sa mga lolo ug lola. Pagpakita sab ang maong cash gift sa dakong pagpasalamat sa ilang sakripisyo ug paghigugma. Pagisab kini sa ginapromotar sa LGU nga inclusive governance kun diin gihingusgan nga ang tanang sektor nga angay makapahimulos sa mga programa ug serbisyo sa gobyerno. Netong Enero 31 ning tuiga ubay-ubay na sab ka mga nag-birthday nga mga senior citizens ang nibisita sa LGU aron nga mokuha sa ilang cash gift. Huwag mo kato ang mga nagunang balita, di ba? Ako, si Jay Lagang. May madlang. Daghang salamat, Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTV PH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.